Good afternoon, class. My name is Yes, that's right. Discuss natin ngayon ang tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Bago natin simulan ang ating klase, meron mga tayo sa ating Lord God, maraming salamat po sa araw na ito. Naway maraming kami kumitulang ngayon. At sana dito kami makakas ng araw ng aming Panginoon. Maraming salamat. Guys, sige, take it. Let us now start. Simulan natin ng Evangelyo. Ano ba ba ang sa Evangelyo ng Pilipinas? Ano makakala mo yan sa Humabon. Kumusta aking kaibigan Magellan? Mabuti aking kaibigan. Nasasalamatan ko ang Diyos sa pagbuo niya sa akin na maging isang Kristiyano. Nais ko ring maging Kristiyano. Ginagagalak ko na iyon ay iyong sinambit. Kung gusto ninyo maging Kristiyano, ay dapat nasunugin ang inyong mga idolo. Gumawa ng krus sa inyong lugar at sambahin ito sa pang-araw-araw na may mahigpit na pangahawakan ng inyong mga kamay. At sa tuwing umaga ay dapat na mag-krus kayo. Gusto kong ipalaganap ang Kristiyanismo dito sa Mactan. Hindi ako makakapayag. Hindi ako silang kalaban. Bahala kayo manahal. Kung ituturing nila akong kaibigan, ituturing ko rin sila bilang kaibigan. Pero kung ituturing niyo akong kaaway, lahat kayo ay aking ipapapatay. Huwag muna tayong aatake. Hihintay tayo hanggang sumapit ang bukang liwayway. Mag-ipon muna tayo ng mga kawal at palakasin ang ating puwersa bago natin sila atakihin. Tama yun. Dito na sila! Lipunin ng mga kaaway at tayo maipagdigma na!
hulihin. Kung sino nagawa kasalanan. Hoy, magsitabi! Tama na! Huwag niyo silang saktan. Ako sasama sa inyo ng walang pag-aaklas. Pabayaan niyo ang mga magsasaka. Dapat lamang na si Takpin. Isa rin siya sa mga nagtatag ng sikular ng mga Pilipino. At isa pa, malapit siya kay Padre Burgos. Hindi magsama sila. Gandang araw, mahal na Arsobispo. May nais lang po sana akong baguhin sa mag-aaganap na garote mamaya. Maaari po ba sana wag na natin pagsuotin ng abito ang 3 pari? Bakit? Dahil mabigat ang nagawa nilang kasalanan, marapat lamang na sila'y malalong mas papahiya. Paumanhin, ngunit hindi. Hindi pa rin ako kumbinsido na sila ay may kasalanan. Sige po, salamat. Tayo'y magtungo na kung saan. Ang mga dahon na hindi titinag, kundi pagagalawin ng may kapal. Ano bang kasalanan ko? Mamamatay na lang ba ako ng walang saysay? Nakakasunod ba ba? Oo! Kasi kung tinatalahin natin, halos magkakasunod lang. Susunod naman natin tatalakayin tungkol kay Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal? Ako nga pala si Kapitan Ricardo Canicero. Maligayang pagdating dito sa dapitan. Maraming salamat.
ang ating kurakurado. Padre, ito nga pala si Dr. Jose Rizal. Ang author ng mga subversibong nobelang Molimitangre at El Filibusterismo, ang dakilang ere at filibustero, ang mortal na kaaway ng mga Kastila at Iglesia Katolika sa Pilipinas. Oo, kilala ko na siya. Ito na yata ang pinakamalungkot na lugar na aking napuntahan. Hindi kalungkutan ang nakikita ko sa lugar na to, kundi katahimikan at kapayapaan. Puro katahimikan. May huni ng ibon, hindi ko matagpuan. Magandang araw, Pepe. Meron ko ito? Gamit ang lapis at papel, ginumit ko lang ang laman ng aking. Paano? Mauna na ako. Pupunta pa ako kay Kapitan Carlisel. Ang panyerismo at kapatiran ang magbubuklod sa ating samahan. Hindi kaya maging sanhi ng pulang ginagawa natin. Paano? Oo nga. Tahimik ang ating pamamaraan. Tama si Rizal. Magsisimula tayo sa ating mga sarili. Magsisimula tayo sa pagdadamayan. Tonggo! Iligpit ka ang mga bangs na yan. Huwag mo silang pansinin. Unggoy! Hangal! Ah! Jose, gising. Ang ganda niyo. Kamusta ang pakiramdam mo? O siya, magpahinga ka muna at kukuha ako ng gamot. Tama na yung inyong tawanan. Bukas na kayo bumalik. O, ito na ang gamot. Paalam, Pepe. O, yun no, anak. Ikaw muna ang bahala sa pisan mo. Boy, Tay. Kumusta ka? Gumagaan yung pakiramdam ko habang lumalapit ko. Lapit ka ba? Pwede mo ba akong balikan? Baka makita tayo ni Itay. Sige ka, baka hindi ako gumalingan. Hans, may inisulat ka na ba? Turuan mo naman akong gumawa. Oo, meron na. Pag gumaling ako, tuturuan ko. You, Josephine, take Rizal as your husband, sickness and health, and richer and poorer. And now, Rizal, do you take Josephine as your wife, sickness and health, and richer and poorer? I think fine. Sal, noon pa man ay nahilig ka ng bumangga sa pader. Oo, lalo na kung ang pader ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Ngunit pinalaban ko ang mga praile, ang iglesia. Sila ang nagsasalita ng batas tungkol dito sa Pilipinas. Isa akong manunula, kalaban ko ang lahat, maging ang sarili ko man. Ngunit sa sinulat mo, pinapakita mo lang ang panig ng mga Pilipino. Paano naman ang mga panig nila, ng mga praile, ng mga Kastila? Ito, magsulat din sila nang malaman ang panig nila. Ayon sa mga ito, kinakalaban ng nobela mo ang gobyerno. Ang Kastila ang kawani ng katarungan, relihiyon at karangalan ng Espanya. Marami na akong kinalaban. Kaya nga pinagbawal na iprenta ang iyong mga sinulat sa buong Pilipinas. Kaya nga naisipan kong magsulat ng may kaugat sa katotohanan. Ipinapatay nila, ipinalibing, pinahukay, ipinatapon, yan ang ginawa ng inyong lahi sa aming lahi. Ano bang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob para isulat ang mga nobela mo? Naranasan ko na ang lahat. Malayo sa pamilya, mawalan ng anak, mawalan ng karangalan, pati ng kalayaan. Anong pakiramdam mo? Superior ka? Dahil nagdaan ka na sa hirap? Ang hinihiling lang namin ay pagkakapantay-pantay gamit ang edukasyon, Pilipino, kapantay ng mga Kastila.
Dr. Jose Rizal Mercado, who owes all that he is to Spain. Simula noong nag-aral siya ng medisina, ay isa sa utak, kundi man imahe ng pag-aalsa. Sa pamamagitan ng kanyang nilimbag na aklat, inilalahad niya ang tungkol sa kasaysayan ng Pilipino. Pagpapahayag ng iba't ibang uri ng pag-atake laban sa rehiyon at gobyerno ng Espanya. Ang hukumang ito ay hindi dapat magdalawang isip na hatulan si Rizal bilang utak ng rebelyon. Siyang mag-aabante ng rebelyon. Siya ay dapat magdusa sa parusang ipapataw ng Kodigo Penal at ng parusang dapat ipataw sa kanya ay kamatayan. Sa mga nagdaang taon, dinig na dinig ang pangalan ni Rizal sa usaping rebelyon. Nasabing siya ay simbolo ng sentimento ng revolusyon. Saan banda? Naglahad ba siya ng kanyang mga mensahe sa publiko? Nagproklama ba siya na manguno sa Espanya? Kinasusuklaman niya ang mga namumuno sa Espanya sa kanyang teritoryo at gusto niyang magsimula ng giyera para wasakin ito. Kahit na siya ay nagsulat ng mga nobela kung saan walang respetong ibinibigay sa Espanyol at sa mga librong ito ay pinipintasan ng pamumuno ng kolonya ng Espanya. Pagsulong ng independensya ng Pilipino, lahat ng ito ay nagtudyok sa mabubuting Espanyol. Sila yung mga pamilyar sa kanyang gawa at silang mga nakikilala ang kanyang gawa sa pamamagitan ng chismis na may galit kay Rizal. At nakangamba dahil may namumuong paghihimagsik laban sa Espanya. Ito ang kasira na nagpa-imposible na maging patas ang pagbusga kay Rizal. Well then, masasabi na ba talagang nagkasala ang nasasakdal? Ang mga ideya ni Rizal tungkol sa pamumuno at kung paano ang tamang pamamalakad sa Pilipinas sa mga karapatan at kalayaan na igagawad sa kanila matapos ang pag-uusga kay Rizal. Ay posibleng hindi babagay at mukhang pipigilan ito ng politika. Ngunit hindi. Masasabi na ang ideyang ito ay magiging dahilan ng pag-aaklas at walang sapat na ebidensya na si Rizal ay sumalungat mula pa noong 1892. Gusto pa ba ang dagdagan ng sasakdal sa kanyang depensa? Hindi medisina ang pahay ko dito, Dr. Rizal. Pinadala ako dito ng Supremo. Supremo? Si Kasaping Andres Bonifacio. Gusto na kayo sumama sa gaganaping isang malakihang pag-alsa. Kayo at ang iyong mga sinulat ang nagbigay lakas sa himagsikan. Hindi pa tayo handa. Anong panama ng mga bulok laban sa barel at kanyo ng mga Kastila? Kailan tayo magiging handa? Kung patay na tayo, magpaumanhin mo, Dr. Rizal. Ngunit kailangan namin kayo. Sumama na kayo. Pwede namin kayong itakas dito. Nakapagbitiw na ako ng salita, hindi ako tatakas. Pero Dr. Rizal, Pero Dr. Valenzuela, wala akong balak sumali sa revolusyon. Simula pa ng Hulyo 6, 1892, hindi na ako naging bahagi ng politika hanggang ngayon. Sa katunayan, dinalaw ako ni Dr. Valenzuela sa Davao. Kaya daw nila akong itakas. Ngunit hindi ako sumang-ayon. Alam nila ang tunay kong pakay. Ang gusto ko lamang ay kalayaan, hindi gamit ang rebellion, kundi ang edukasyon. A formar! Carguen! Apunten! Consumatum est! Fuego! Oh, okay, nakakatulog ka dyan ha. Bakit ang ganyan yung shades? Well, next topic natin, medyo agresibo. Para magising naman kayong lahat. Pag-uusapan natin ang tungkol sa Supremo. Pag-uusapan natin ang kalimutan. Tabi! Iwan niyo, tabi!
Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Kailangan na natin kumilos. Itutuloy natin ang laban gamit ang rebelyon. Tatawagin natin itong kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Handa ka na bang maging isang katipunero? Opo. Meron akong ilang katanungan. Una, ano ang Pilipinas noon? Bago dumating ang Espanya, maayos at matiwasay ang pamumuhay ng mga mamamayan. At ang bawat isa ay may kanya-kanyang hari-harian. Ikalawa, ano ang Pilipinas ngayon? Di mabilang na pang-aabuso at di makataong pamamahala ng Espanya. Huling katanungan, ano ang Pilipinas sa inaharap? Isang magandang kinabukasan kung sila ay magkakaisa at magtutulungan upang maasan ang pamamahala ng Espanya. Yan. Isa yan sa mga kawal ng Espanya. Ano ang gagawin mo? Binabati kita, kapatid. Isa ka ng katipunero. Binabati kita, kapatid. Isa ka ng magiting na katipunero. May ulat ng galing Gobernador Civil. Panahon na daw para supiin ang mga kinusang laban sa Espanya at ang tanging parang lamang ay matutong labanan. Kailangan agad ko ng Supremo! Ilabas ang inyong mga sedula. Kung itong sedula na rin na ito ang dahilan kung bakit tayo hawak ng Espanya, mabunipay, ulitin natin ito ng sabay-sabay. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay! Diba guys, nakakabisi talaga ang pagkukunan. Masyadong agresif ang pagkukunan sa countries. Pero, hindi ko nila nagawang manalo. Doon pa lang sa Espanya doon. Paano? Mukhang mga gulong na nakakalito eh. Kumain kaya mo nakalimutan ng gabi. I give you 20 minutes to after that, ano ba na? And dito kayo after 20 minutes. Wala tayong magkakilala, pumasok pa talaga sa puso ko. Don't panic. Dahil brown out, class dismiss.
Hi, Pinky. Hi, Sophia. Hi, ako si Cindy. Wala ko sa pemo! Rock my world. Ay! Di mapigil. Sa'yo, Dalik, sing! Ay! Okay. Hi, I'm Nick. Ay, James. Di ba tigil? Kaya naman tatawag sa lang talim video. Tunay na ako. Salamat.